Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome pong muli sa ating prayer covenant sa umagang ito. At ang ating teksto ay matatagpuan sa Deuteronomy 26 verses 1 to 11. Ngunit tatlo lang pong verses ang aking babasahin, ang verses 1, 2 at saka 11. At ganito po ang sinasabi: Kapag nasakop na ninyo ang lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh at matiwasay na kayong naninirahan doon, kumuha kayo ng unang bunga ng inyong mga pananim. Ilagay ninyo iyon sa isang basket at dalhin sa lugar na pipiliin ng Diyos ninyong si Yahweh, na kung saan ay sasambahin ang kanyang pangalan. Dahil sa kabutihan niya sa inyo, kayong lahat ay magdiriwang kasama ang buong sambahayan, ang mga Levita at ang mga nakikipagmayan sa inyo. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating teksto po sa umagang ito ay maaaring nakafocus sa kahalagahan ng pag-alaala o paggunita sa katapatan ng Diyos at pagpapahayag ng pasasalamat sa pamamagitan ng pag-aalay ng tinatawag nilang first fruits, na hina-highlight na ang lahat ng meron tayo ay nagmula sa Diyos. At dapat kilalanin ng mayroong pusong mapagpasalamat sa Kanya, lalo na sa pamamagitan ng pagsishare ng ating mga blessings sa mga nangangailangan o mahihirap, katulad ng pagpuprovide ng Diyos sa mga Israelita noong sila ay mga alipin pa sa Ehipto. Ano pa ba ang ipinapaalala ng ating teksto sa umagang ito? Una, pinapaalalahanan tayo ng ating buhay katulad ng lupaing ipinagkaloob sa mga Israelita ay mga regalo o kaloob ito galing sa Diyos. At hindi dapat binabaliwala ang mga gifts o blessings na ito, kundi kilalanin o i-acknowledge ang mga ito bilang tanda ng provision ng Diyos. Ikalawa, sa pamamagitan ng paghahandog natin ng first fruits at ang pinaka-the best sa ating ani, idine-demonstrate natin na ang ating pangunahing katapatan ay sa Diyos lamang, meaning priority natin ang Diyos sa ating buhay. Sa mga walang ani o hindi naman magsasaka, ano ba itong first fruits? Pwede po daw na yung unang sahod o unang kita ng business natin. Ang first fruit, ano ba ang first fruit? Ito ay sign ng pagsunod o obedience at paggalang, at higit sa lahat, ang pagtitiwala sa Diyos na siyang magpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan in the future. Ikatlo, alalahanin natin ang ating nakaraan. Ang mga Israelita ay in-instruct na kanilang gunitain o alalahanin ang kanilang kasaysayan bilang mga alipin sa Egypt sa tuwing sila ay mag-o-offer o mag-aalay o maghahandog ng kanilang mga handog, sapagkat ito ay isang paalala ng pagliligtas ng Diyos at ng kanilang pangangailangan ng dependence sa Kanya. Ikaapat, ang pagbabahagi o pag-share ng blessings o yung tinatawag nating act of sharing sa mga needy o nangangailangan, kasama ang mga Levites at mga dayuhan, ay isang mahalagang parte o bahagi sa paghahandog, sapagkat nire-reflect nito ang pagnanais ng Diyos na makabahagi sa hustisya at katarungan. At bilang panghuli, hindi lamang pag-aalay ng pasasalamat sa ating Panginoon ang mahalaga, kundi ang pag-share din ng ating mga blessings sa iba, lalo na sa mga nangangailangan. At dito, nagre-reflect ang karakter o generosity ng ating Panginoong Diyos. Kaya patuloy po tayong magbulay-bulay o di kaya mag-reflect sa lahat ng areas ng ating buhay na kung saan ay maaari tayong magpahayag o mag-express ng higit na pasasalamat sa Diyos at aktibong ibahagi
ang ating mga blessings sa iba. At sa pamamagitan ng ating pag-o-offer ng ating first fruits, first kita o first sweldo sa iba, ay kinikilala natin na ina-acknowledge natin ang power o kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay at idine-demonstrate natin ang ating commitment na mamuhay tayo ayon sa kanyang masaganang biyaya. Amen. Purihin ang ating Panginoon, tayo po'y manalangin. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Lord, na muli kami ay iyong ginising at pinagkalooban ng panibagong kalakasan. At ganun din, salamat na binigyan mo kami ng pribilehyo na muli makinig ng iyong mga salita. Mapapurihan ka sa pamamagitan nito, Panginoon. Lord, sa umagang ito, amin pong ipinagkakatiwala ang lahat ng aming mga gawain, ang mga pinaplano namin, Panginoon. At hiling namin na sa mga makakasalamuhan namin at makakausap namin, gawin mo kaming pagpapala, Panginoon, upang mapagpala rin sila. Amin din, Panginoon, idinadalangin ang mga kapatid namin na nasa banig ng karamdaman sa mga oras na ito. Nasaan man sila, nasa bahay o nasa hospital, Panginoon, o paggamutan, patuloy na hiling namin na ipatong mo, Panginoon, extend mo ang iyong makapangyarihang kamay sa kanilang lupang katawan upang maranasan nila ang mirakulo ng kagalingan. Ganon din na aming ipinagpapasalamat, Panginoon, ang mga kapatid namin na nakarating sa kanilang mga kaarawan sa araw na ito. Ganon din ang mga nakarating sa kanilang mga wedding anniversaries. Patuloy, Panginoon, na palawigin niyo ang buhay ng mga anak mo na nakarating sa kanilang mga kaarawan. At sa mga nakarating sa kanilang mga wedding anniversaries, patuloy na pag-alabin niyo, Panginoon, ang kanilang pagmamahalan bilang mag-asawa. At Panginoon, sa oras na ito, patuloy, Panginoon, na ina-entrust namin sa inyo ang buong maghapon, ang lahat ng aming gagawin. Papapurihan ka, maitaas ka, Panginoon, sa aming buhay at sa aming mga makakasalamuha at makakausap sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, at patawarin po kami sa aming mga kasalanan. Ito po, Diyos, ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.